Nagmula naman sa iba't ibang lugar ang dumagsa sa libingan ng mga bayani para magbigay pugay sa mga nakahimlay doon. Yan ang sentro ng balita ni Luisa Erispe. Live, Luisa. Clazel, hindi pa rin nakalimutan ng ating mga kababayan ng mga yumaong bayani ng ating bansa ngayong undas. Katunayan dito sa libingan ng mga bayani, marami pa rin ang nag-alay ng bulaklak at nagtirik ng kandila sa mga yumaong pangulo ng ating bansa at mga national artists. Ang libingan ng mga bayani ang kilalang himlayan ng mga nag-alay ng buhay at naglingkod sa bayan. Nakalibing rito ang mga namayapang mga sundalo at lumaban mula pa noong World War II, mga general, national artists at mga dating pangulo ng Pilipinas. At dahil sa iniidolo at initingala sila ng mga Pilipino, karamihan ng ating mga kababayan, hindi sila nalimutang bisitahin ngayong undas. Si Richie, dito raw nakalibing ang lolo niyang sundalo, kaya taon-taon siyang bumibisita sa libingan ng mga bayani, pero hindi niya rin nakakalimutan na bisitahin ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ng iba pang pangulo dahil idolo niya raw ang mga ito. Kaugalian na namin na tuwing November 1 dito kami pumupunta kasi nandito yung lolo namin na namatay din, kaya gusto namin din kada taon pumupunta kami dito. Ang grupo naman nila Rick Flores talagang loyalista raw ni dating Pangulong Marcos Sr. Kaya hindi nila nakakalimutang bumisita sa dating Pangulo tuwing undas. Kahit mula pa ang ilan sa kanila sa Mountain Province, Samar at iba pang probinsya, gusto pa rin nilang ipakita ang pagmamahal sa yumaong Pangulo. Marami rin ang nagpapakuha ng litrato at bumibisita sa puntod ni na dating Pangulong Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal at Fidel V. Ramos. Nag-alay din ng bulaklak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga puntod ng mga dating Pangulo bilang pag-alala sa kanilang sakripisyo para sa bansa. Pero bukod sa kanila, ang isa sa pinakabinisita ngayong taon ay ang puntod ng national artist na si Nora Honor. Para sa kanyang fans, malungkot na kasama na si Ate Guy sa bibisitahin nila ngayong undas dahil sa pagkawala niya nitong Abril. Pero hindi pa rin naman anya nila babaliin ang kanilang suporta at pagmamahal sa kanya. Dumating din ang anak ni Ate Guy na si Ian De Leon at dumalo sa misa. Masakit sa amin dahil isa na sa mga dadalawin namin sa araw na ito, si Ate Guy. Hindi po kami hihinto, patuloy po rin namin pong ipagpapatuloy yung kanyang mga nasimulan, gaya po ng mga legasiya na ipagpapagagawin namin, katulad po yung advokasya po niya, yung pagtulong po sa mga mahihirap. Ang iisipin na lang po siguro namin yung kung ano po yung na-contribute niya kaya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Dumalaw din ang pamilya ng iba pang national artists at scientists para magtirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak. Sa ngayon, umabot na ng halos 30,000 ang bumisita sa libingan ng mga bayani simula pa ng bisperas ng undas kahapon. Pero ngayong araw, higit 9,000 na ang nagpunta rito. Kagabi ay may mga nagsindi ng kandila at nag-alay ng watawat ng Pilipinas sa lahat ng krus na puntod o libingan ng mga bayani rito bilang hudyat ng undas. Clazel, para naman dun sa mga nais pang pumunta dito sa libingan ng mga bayani, bukas ito hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Mahigpit naman ang seguridad dito. Pagpasok dito ay chinecheck ang mga gamit ng ating mga kababayan na pumapasok. Bawal magdala ng anumang mga matutulis, katulad na lang ng mga patalimo, iba pa mga gunting. Kasama na rin dito yung mga e-cigarette o mga vape o kahit sigarilyo, bawal yang ipasok dito. Para naman dun sa ilan nating mga kababayan na ngayong araw din pupunta ay medyo mabigat lang yung daloy ng trapiko papasok dito, partikular sa C5 Road. Clazel. Maraming salamat, Luisa Erispe.